Good evening mga madi, mga langga. Meron na naman akong sasabihin sa inyo. Mga madi, siguro, ano, since ilang taon ko atoy, ilang taon ako nag-start ng pagyuyusi. Nag-start ako ng pagyuyusi is dalaga pa ako, no? And then, hanggang nagkaasawa, hanggang nagkahiwalay, at hanggang nagpunta ako ng Manila, nagyoyosi pa rin ako. So, hanggang nagkaasawa ulit, lalo na, kasi pareho kaming nagyoyosi. Sinusubukan kong tatanggalin, kaya naman siyang tanggalin. Pero, pag may makikita ako, maaamoy ko siya, parang babalik-balik. Tapos pag magyoyosi hanggang na-diagnose ako na may cancer. Pero pagka na-diagnose ako, sinabi ni doktor, "Madam, stop ka na sa UC, madam. Kasi madam, yan ang ikakasama. Yan daw ang cause." Minsan, itong ating katigasan ng ulo, sinasabi ko, bakit si Miriam Defensor? Never man siyang nag-UC at never din nakaamoy ng smoke. Kasi nga di aircon, mayaman, pero may cancer siya. Diba? So, ang cancer ko, reasonable kasi nagyoyosi ako. Ganon ang teorya ng aking otak, mga madi. Ngayon, nung nagpunta ako sa Singapore, 20 days ako doon. Hindi ako nagyoyosi. Hindi ko siya hinahanap, hindi ko rin inaano. Then, pag uwi ko, nag-try na naman ako, isang piraso. Parang pakiramdam ko sa aking bibig, mapait na. Then, umuwi ako sa bahay, at nagbalot ako for vacation na naman sa Cebu. Hindi na ako nagyoyosi. Kasi nga, parang naghihingalo. Ang hirap yung feeling na naghihingalo ka, habol ka ng iyong hininga. I stop totally. Hindi na, hanggang doon, continuous pa rin yung aking hingal. Hingal. Nagpagamot ako, ang sabi daw ko is, ganito, gawa sa tao, nabudol. Tapos nagpa-gamot ako ulit, naalala lang ako sa aking mga lolo't lola. Then, nagamot. Medyo okay na ako, bumalik na ako dito, nagtrabaho na, pero hindi pa rin ako pwedeng ng mga mabibigat, basta magaan lang ang trabaho. Yun, mahirap pala. Siguro na-realize ko, nag-stop kasi ako bigla. Binigla ko siya. Kaya yung ilang taon ako nagyoyosi. Tapos nag-stop ako bigla. Nawala lang paunti-unti. Talagang tinanggal ko na. Ito pala ang balik sa ating katawan. Parang nanibago siya ba? Nanibago. Kaya mahirap din pala ang ganun. Nanibago ang katawan ko. Pero pasalamat pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin ako na hindi na ako magyoyosi. Maamoy ko man yan, hindi na hinahanap sa katawan ko. Kaya, congratulations me. Na hindi ko na talaga pwedeng balikan yan. Pero hindi ko alam kung ano pang pwedeng ilabas ng katawan kong reaction. Kasi ang reaction nga nung yung hinihingal ako, yun yung reaction niya. Dahil natigil na nga yung usok ba. Kaya, mahirap pag mag-stop ka totally bigla. Kaya inoobserbahan ko pa ang aking katawan, kung ano pang reaksyon, kung ano bang pwedeng gawin. Basta hindi na talaga pwede na ako ay magyosi. Thank you, Lord. Kaya binigyan niya ako ng lakas na itigil na talaga, as in.
Kasi pag ano ko, minsan, patikim-tikim hanggang babalik ulit sa normal na ganun na naman. Pero ngayon, mahaba-haba na yung time na hindi ko na ginagawa ang pagyuyusi. Mahaba-haba na talaga. Kaya pasalamat ako sa Diyos dahil siguro ginagabayan ako. Sana walang ibang reaksyon ang aking katawan. Yun lang. Thank you. Maraming salamat mga madi, mga bangga. Sa susunod na naman ng ating kabanata, ako yung ikukwento ko na naman ang aking buhay. Bye-bye.